Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, show cause order sa motorcycle rider na nanaksak ng gulong ng van, inilabas ng Land Transportation Office. Vaping ban sa mga paaralan, pinaigting ng Department of Education. 15 billion peso investments aprobado ng PEZA sa first quarter ng 2024. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order sa motorcycle rider na nanaksak sa gulong ng delivery van sa isang road rage incident. Natukoy na ng ahensya ang taga-Malabon na rider at inatasang magpakita sa LTO Central Office sa Lunes, March 25 para ipaliwanag ang kanyang panig sa nangyaring insidente. Sa viral video, nakitang nakikipagtalo ang motorcycle rider sa driver ng delivery van bago mangyari ang pananaksak sa front tire ng sasakyan. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, ang issuance ng SCO ay magsisilbing babala sa lahat ng mga motorista para maiwasan ang road rage. Pinaigting ng Department of Education o DepEd ang kanilang mga hakbang para pigilan ang vaping sa school premises, kabilang ang pagbabawal ng pagbebenta ng e-cigarette products sa loob ng 100-meter radius ng mga paaralan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Dexter Galban, nakipag-ugnayan ng Education Department sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para sa striktong compliance ng vaping ban. Dagdag ni Galban, lalo pang naging aktibo ang mga distrito ng DepEd para mapangaralan ang mga kabataang Pilipino sa masamang naidudulot ng vaping sa pamamagitan ng kanilang anti-vaping educational campaign. Nagbabala rin si Galban sa learners na highly addictive ang vaping na maaaring maging sanhi ng low concentration, withdrawal symptoms at posibleng paninira sa utak. Aprobado ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang sumatotal na 15 bilyong pisong halaga ng investments para sa 50 bagong expansion projects sa first quarter ng 2024. Saad ng PEZA, mas malaki ito kung ikukumpara sa inaprobahang 12.5 billion peso investments sa parehong quarter ng nakaraang taon. Ayon sa ahensya, 29 sa mga proyekto ang nasa ilalim ng export manufacturing. Samantala, 13 naman ang nasa sektor ng Information Technology Business Process Management. Inaasahang magdadala ang investments ng $660 million na halaga ng exports at 11,500 na mga trabaho. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.